Eto na mga kabrigada, kahapon nga po mga kabrigada, tulad na nabanggit namin kanina ay ginanap ng Tri-Committee ng House of Representatives itong pagdinig tungkol dito sa investigation and aid of legislation mga kabrigada, kaugnay ng fake news na isa sa pinakamalalang problema, Brigada Gabs, sa ating bansa ngayon, na isa sa mga pangunahing problema na naging dahilan mga kabrigada ng pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Kaugnay nga po niyan mga kabrigada, makakasama po natin via Zoom si Professor Danilo Araw ng UP Diliman at convener din ng Kontra Daya. Mga kabrigada, para kunan Brigada Gabs ng kanyang insights tungkol sa mga nangyari kahapon dyan po sa House of Representatives. Magandang umaga po sa inyo, Professor Dani. Kasama po Brigada Abs and Brigada Gab. Yes, magandang umaga Brigada Gab, Brigada Jason, right? Abner at Gab. Abner, sorry. Ano po? Abner and Gab. Pasensya na. Okay lang po. Gising lang. Pero salamat po sa imbitasyong ito. Karangalan ko pong muling makapiling kayo. Unang-una po, Professor, yung naganap kahapon dyan sa House of Representatives na meron pa ng mga vloggers na may nakita lang na mga postings, may napulot lang ng kung ano-ano, magbibigay na at kinukonsider na facts at ikakalat na sa kanilang mga supporters, nagalit ng nagkalat na ng mga fake news dyan sa social media. Ano bang sinasalamin nito sa kalagayan ng ating bansa ngayon? Una sa lahat, sinasalamin nito na talagang kailangan natin ng puspusang media literacy at media education para alam natin kung ano nga ba ang katotohanan at kung paano ba tayo nagpapakalat ng kasinungalingan. Minsan kasi unconscious na nangyayari ito, nakakapangibabaw kasi sa atin ang ating emosyon. Kaya nga medyo nakakaalarma yung binanggit ng isa sa mga umattend sa pagdinig, yung isa sa mga vlogger doon, yung sinabi niya na porke gumamit lang ng daw or related words like di umano, magpapakapasa na yon sa pamantayan ng pag-post. Dapat sa media kasi puspusang pananaliksik bago tayo magsasalita. Pag sinasabi natin na uulan, halimbawa dito sa Marikina, dapat sigurado tayo na talagang uulan, merong weather forecast, may ekspertong magsasabi, hindi yung nakita mong makulimlim tapos sabi mo, tapos ipopost mo na kagad na uulan dahil lang may pakiramdam kang ganon. In other words, hindi dapat emosyon ang mananaig dahil ang pagiging objektibo, hindi lang naman yan sa usapin ng periodismo, kundi kahit sa ang kalahatang pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa-tao, kasama na po yung social media. Kung merong magandang kinalabasan doon sa pagdinig, ito po ay na-expose yung mga fake news peddlers. Siguro yung ibang mga tao napapangiti habang nag-iiyakan yung dalawa o tatlo sa kanila. Kaya lang that's beside the point. Kung napaiyak ba sila dahil napahiya o dahil lang sa napikon o nagalit. Yun yung dapat din nating tingnan. Pero please bear with me, yung hindi masyadong maganda o medyo nakaka-alarma sa mga ganitong klaseng pagdinig ay yung layunin o balangkas ng pagdinig at ito ay yung probable regulation of social media or probable regulation of media in general. Ayokong pangunahan yung mga tanong ninyo mamaya, pero hindi dapat nire-regulate yung fake news at hindi ito dapat maging excuse para mag-regulate po ng content kahit po sa social media. Kung meron tayong gustong gawin para labanan ang fake news, ito po ay media literacy, media education, at palakasin yung self-regulatory mechanism po ng media. Kung kinakailangang kausapin yung mga may-ari ng social media platform para sa mas responsableng gatekeeping, gawin din ito kung kinakailangan. Pero hindi po dapat i-regulate ng gobyerno yung nilalaman po ng media. Tama po, nabanggit po ninyo yan. Kasi may statement si Palace Press Officer Atty. Claire Castro na kinukonsider nila na magkaroon ng regulation sa social media dahil sa pagkalat ng mga fake news sa professor. Pero doon naman tayo sa issue ng accountability. So kayo po tutol doon sa regulation ng social media. What about doon sa pag-hold accountable doon sa mga nagpapakalat ng fake news?
sa balangkas ng self-regulatory mechanism, may paraan para gawing accountable yung mga tao sa mga consequences ng kanilang mga pinopost, lalo na kung sila ay irresponsible. Halimbawa, sa periodismo, paano ba nangyayari yung accountability? Kin-call out natin yung isa't isa. Kung sakaling may pagkakamali, nandyan yung Center for Media Freedom and Responsibility na naglalagay ng cheers o cheers every now and then. Ang KBP na naman na responsable sa TV at saka sa radio, may mga sanction at least para sa mga miyembro ng KBP. So may mga ganong pwedeng gawin, pero hindi dapat through legislative intervention yung accountability. Kasi tayo sa Code of Ethics, hindi naman legislated ang Code of Ethics, unlike in other countries. Tayo mas voluntary ito kasi nga ang pinanghahawakan natin ay self-regulation. So sa madaling salita, Abner at Gab, hindi natin dapat pinagbabangga yung call for accountability sa mga vlogger doon sa di umanong pangailangan na i-regulate yung media. Pwedeng may accountability nang walang government regulation po. Ayun. Nag-ano lang kasi ako, nag-worry lang po ako, Prof. Kasi 'di ba, halimbawa, kunyari ako, personal page ko naman. Kunyari, nagkataon lang na meron naman talaga akong mga followers, tapos may nakita ko, may shinare ako ng mga balita na fake news pala. Ang hirap po kasi, kumbaga, parang ang hirap i-draw the line na masasabing mong ikaw ay legitimate news source at ikaw ay nag-share ka lamang ng opinion at ikaw ay vlogger pala. Kasi ang hirap halimbawa, di ba, ito nga mga vlogger kuno, di ba, na nagsabi, humarap dyan sa kamera kahapon, inamin nila na nakita nila ito, shinare lang nila, nang hindi nila na-verify naman yung mga source. Pero bilang mga Pilipino, bilang mga netizens, dahil naniniwala tayo sa mga vloggers na ito, akala natin totoo na ito. So ang hirap kasi, Prof, paano ba masasabi natin dito? Kumbaga ba, kasi sabi nga ninyo maganda na may media literacy tayo, pero paano ba natin maiwasan? Paano natin madidistinguish na ito, dapat ko itong paniwalaan, ito, personal na opinion lang nitong tao na ito, sadyang meron lang talaga siyang following. Paano ba yan, Prof? Ang hirap kasi. Alam po ninyo, whether ikaw ay journalist o vlogger, ang opinion, that's fair game. Pwede naman yang i-express talaga kahit sa social media. Pero syempre, there are opinions that weigh more than others. Ibig sabihin nito, lahat tayo entitled sa opinion, pero siguraduhin natin na yung ating opinion would weigh more. Ano ibig sabihin ng mas greater weight sa opinion? Ito ay evidence-based opinion. Ibig sabihin, hindi lang tayo nagpapadala sa emosyon. Merong kasabihan sa wikang Ingles na shooting from the hip. Yung parang masyadong hazard at saka kung ano lang yung gusto mong sabihin sa moment na yun yung ilalagay mo. Parang yun din yung sinabi na isang vlogger, di ba? Hindi niya makalala yung context kung bakit niya sinulat yung isang post niya. Alam mo na, ay responsable nun kasi kung ikaw, alam mo kung ano yung sinulat mo, pinaghirapan mo yon at nag-research ka talaga, kahit na 10 years ago pa, I'm not exaggerating, kahit 10 years ago pa yung pinost mo, maaalala mo pa rin yan. Kasi ito yung panahon na ganito, yung ano ko, yung naramdaman ko at mahinahon kong sinulat after doing research. So yun yung yun yung dapat na mindset po sana ng mga tao. Kahit hindi ka periodista, kahit ikaw ay ordinaryong social media user, dapat batay pa rin sa katotohanan. Tapos ganito, posible bang magkamali ka in the process no matter how careful you are? Siyempre, posible. Lahat tayo ay mga tao lamang na posibleng magkamali. At kung may pagkakamali, you hold yourself accountable by apologizing for the mistake. Tapos, kung talagang nakakapanira yung fake news na na-post mo unconsciously, buburahin mo yan or iti-take down mo. Pero doon sa iyong pag-take down, may kaakibat na apology na hindi mo syempre buburahin. Tapos sasabihin mo na kailangan mong burahin, ipapaliwanag mo kung bakit kailangan i-take down or burahin po yun. Okay. Pero on the part naman po, Prof, ng mga content creators, yung mga vloggers, social media personalities, abay, ang tatanda na, sarado pa ang isipan. Paano natin babago yung kanilang mga mindset dyan?
Okay, una sa lahat, Abner, mababago mo ba yung mindset dun sa mga tao na kumikita mula sa pagpapakalat ng kasinungalingan? Yun yung unang tanong eh. So kung ang sagot ay medyo mahirap ng baguhin o imposible ng baguhin, kailangan silang constantly i-expose for the fake news purveyors that they are na nangyari nga kahapon. So yun yung sinasabi kong positibong nangyari kasi na-expose yung mga fake news purveyors na yan. Tapos, walang problema, Abner at Gab, kung gusto natin silang i-mass report at saka i-de-platform. Ibig sabihin, burahin o tanggalin ng Meta o ng anumang social media platform yung kanilang account kasi dapat ginagamit natin yung plataforma para sa pagpapakalat lang ng katotohanan. Parang Brigada News FM yan, pagka meron kayong anchor na puro na lang irresponsable, nagmumura on air, tingin ko yung management nyo will not tolerate that and fire. Tatanggalin nyo talaga sa pwesto yung irresponsableng taong yon. Parang ganun din sa mga social media platform. So, pero ano pa man, kasi yung isa pang bahagi ng tanong ni Abner ay mababago pa ba natin yung mindset ng mga tao? May posibilidad pa naman. Hindi naman porke sarado isip mo ngayon, sorry? Hindi pa naman hopeless. Sa ibang mga tao, hindi pa naman hopeless, so pwedeng magbago pa naman yan. Kaya, tiyagaan lang. Alam mo, Abner, yung media literacy, tiyagain mo talaga yan na talagang matutuhan. Hindi lahat ng minsan kasi sinasabi ng mga tao, veterano na ako, matagal na ako sa media, kaya hindi ko na kailangan yan. Ano po yun? Kailangan ng constant reminder among all of us na kung ano nga ba, bakit ba tayo nasa media at ano ba yung mga responsibilidad natin. At lalo na, may mga bagong teknolohiya tayo ngayon na tingin ko lahat tayo dapat matutuhan at dapat na i-maximize para sa pagpapalaganap po ng katotohanan at hindi ng kasinungalingan. Yan. Nabanggit niyo na, Prof, kanina itong mga pagpapanagot. Halimbawa sa brigada, pag mayroong mga irresponsableng anchor, pananagutin. Di ba dito po sa media, meron tayong mga KBP na ganyan, di ba? Na nagbibigay sila ng sanctions. Pero sa social media ho kasi walang ganyan eh. Kung baga ba walang self-regulating body, pabor ho ba kayo kung kayo tatanungin na para magkaroon ng mga samahan din, ng mga social media influencers na posible pag member ka dito, sasangsyonan ka namin kapag meron kang mga ginawang irresponsable. Magiging epektibo ho kaya yun sa palagay ninyo, Prof? Alam mo, Gab, magiging epektibo yan kung self-regulating. Ibig sabihin, tayo-tayo lang, or sila-sila lang yung magsiset up nito so that they can police their own ranks. Halimbawa, sa kaso ng KBP, na-establish yan noon pang 1970s, panahon pa ni Marcos Sr., pero hindi naman gobyerno yung nagtatag dito. Sa pagkakaalala ko, ito ay private sector initiative ng mga news media organization noon na pinagpapatuloy pa rin hanggang ngayon. CMFR as a self-regulatory mechanism, private din yan, hindi yan konektado sa gobyerno. Ganun din yung Philippine Press Institute, marami alam mo, Gab, hindi ko napapangalanan, pero merong mga attempt na at merong mga binubuo na actually, parang KBP. Sorry pa. Actually, meron nga ho itong sabihin ko rin, yung kapisanan ng mga broadcaster sa social media. Meron ganyan di ba? Kaya lang, pasensya na, baka hindi masarap ang ulam ng mga kaibigan ko ron. Kakilala ko rin naman yung iba ron. Kaya lang, hindi pa rin nagpa-function effectively. At saka, medyo, again, I'm sorry to say, parang iba yung ginagawa nila instead of policing their own ranks. Parang may sariling grupo doon sa ganong klaseng mga setup. Actually, meron ding content creators of the Philippines na mas nakatutok hindi pa sa political vlogging kundi sa ibang pang aspeto ng vlogging gaya ng marketing, entertainment, etc. Attempts. I think it's just a matter of ensuring na kumbaga merong intervention among like-minded and responsible vloggers na bumuo ng ganitong klaseng asosasyon. Pero siguro ang kabiyak lang rito, kahit walang organisasyon, kahit hindi associated sa anumang grupo ang isang vlogger, he or she can take it upon himself or herself yung pag-educate sa sarili, yung pag-aaral sa
paano ba maging responsable. Kumbaga, pwede mong gawin yan on your own. Kasi tama ka, Gabat Abner, unlike yung tinatawag na legacy media, yung vetting process kasi natin napaka-stricto eh. Halimbawa, yung pag-imbita nyo sa akin, siguro pinag-aralan nyo muna kung tama bang desisyon na imbitahan ako. So may vetting na ganun eh. Sino ba ako? Pagka ikaw ay content creator, usually one-person team yan. Kaya wala nang vetting, ikaw na mismo yung magiging responsable sa content mo. Kaya mas iba yung responsibilidad, yung kinakailangan. Pero ano pa man, posible naman na mas maganda kung may asosasyon, gaya ng binabanggit mo, Gab. Pero kahit wala or wala pa sa ngayon, hindi siya excuse para hindi maging responsable yung marami sa ating mga content creator. Ayan. Okay. Nakikurious lang po ako, Prof. Kasi di ba siguro na-monitor ninyo ito. Nitong mga nagdaang araw, nasuspend ulit itong mga Facebook pages ng SMNI, 'di ba? Alam naman natin na hindi ito yung unang pagkakataon na nasuspend sila, hindi na Facebook eh. Dati natanggal yung YouTube nila, sinuspend sila sa X, sa Twitter, tsaka sa TikTok. Pero iginigit nila na ano ba 'yan? Kami ngayon nagpapakalat ng totoong balita tapos sinususpend kami ng Facebook. Martial na ba? Ano ko siguro yung basa natin dito, Professor? Una sa lahat, kung ang ini-insinuate kasi nila, gobyerno ang nagpapasara sa kanila, actually yung sa mga platapormang ganyan, mass reporting po yan. Ibig sabihin, marami talagang nagagalit o napipikon sa mga fake news. Lalo na po yung red tagging. Huwag natin kalimutan na kung merong notorious na news media organization sa red tagging, SMNI, I'm sorry to say, would be one of them. At alam ko to kasi kahit ako ilang beses nang nabiktima ng SMNI na napaka-baseless ng mga sinasabi nila. And in fact, kahit sa usapin ng facts, hindi sila masyadong maingat. One time, binanggit ng isa sa mga anchor nila, halimbawa, convener po ako ng Contradaya, binanggit nila na dapat daw tanggalan ng COMELEC accreditation yung Contradaya dahil Communist Front daw. Una, hindi ito Communist Front. Pangalawa, ito yung napaka-basic. Anybody would know this. Ang Contradaya has never applied for COMELEC accreditation. Hindi po kami involved sa random manual audit. Hindi po kami involved sa anumang partnership. Hindi kami nangongontrata sa COMELEC tulad ng iba pang election watchdog. So, independent po kami. So, kahit dun sa ganung detalye, hindi sila nagre-research ng mabuti, kaya tama lang na tanggalan sila ng plataforma. Hindi po ito censorship. Linawin natin kasi parang baka nakakalito yung usapin ng censorship at saka yung konsepto ng gatekeeping. Ang gatekeeping, mahalagang component po yan sa media, pati na rin po sa mga social media platform para siguraduhin na walang mga violations, para siguraduhin na puro katotohanan lang yung mananaig po sa social media platform. Hindi po yung systematic na disinformation. Ang keyword kasi sa fake news ngayon, naging industriya na siya globally kaya pwede mong pagkakitaan yung pagiging involved sa fake news. Hindi lang yan simpleng walang magawa sa buhay na tao na nagnanais na ng cloud o ng views tulad nung nangyari sa isang taga Cebu, di ba? Nabalitaan niyo siguro yun. So, yun yung dapat po nating tandaan. Ayan. Okay, sige. With that, Prof, maraming salamat po dito po sa inyong mga naging paliwanag at syempre kaisahunin nyo kami sa laban sa fake news at panawagan na magkaroon tayo ng sapat na media literacy sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Prof, at mabuhay po kayo, pati na rin po yung Contradaya. Maraming salamat po. Thank you po. Yeah, maraming salamat, Gabat up there. Mabuhay. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Power Cell Soya Coffee. Masarap araw-arawin.